So ngayong araw, ang discussion natin is about major accounts, normal balances, journal, and accounting. Okay, so medyo marami, no? Expect nyo na medyo sa ulo ko ngayong araw. Yes, yung guys, major accounts. Okay. Sa accounting kasi, marami tayong ginagamit na mga accounts. Diba? Marami tayong accounts ginagamit na accounting from the word itself. Accounting, meron tayong ginagamit na accounts. Kailangan rin lagyan ng tamang pera at tamang mga accounts. So, okay. Explain ko sa inyo, ano ba itong mga nakasulat dito? Okay. So, para masulatan natin yung okay. Ang accounts natin, ang major accounts natin is asset, liabilities. Sa owner's equity, meron tayo under bill na capital, drawings, income, and expenses. So first one, ang una nating topic is yung assets. Ano ba ang ibig sabihin ng assets? Kayo ba? Meron ba kayong assets sa sarili nyo? Yes. Ibig sabihin yung mga hari-harian. Okay? So, ibig sabihin ng asset is the resources owned by the company. Okay? Ano ibig sabihin? Andun yung salita owned, sa Tagalog ay pagmamayari. Okay? So, yung current assets natin, meron siyang dalawang category, which is current assets at non-current. Ang ibig sabihin ng current assets, yan yung mga assets o pagmamayari ng negosyo na pwedeng ma-realize, makolekta, maubos sa loob ng isang taon. Okay. Ang tawag din dyan is short-term assets. No? Next one is yung non-current assets naman. Ito yung mga pag-aari ng negosyo na pwedeng maubos, ma-realize, makolekta ng lagpas isang taon. Okay. Ito yung long-term assets. Ang ibang term dito is fixed assets. Okay? Fixed assets. So, sa current assets natin, ano ba yung pagmamayari ng negosyo? O pagmamayari nyo na magaling mong boss? Ano yung pinakamagaling mong boss? So, first account is cash. Ano ba yung cash? Tagalog? Pera. Ang pera, madali yung pamalikta. Madali yung maubos, di ba? Sa loob ng, kahit wala pang isang araw, di ba? Isang araw. Kung nakasingol na tinira 50K, bili ka ng laptop. Pag uwi mo yung cash mo, wala na. Pero meron ka? Laptop, di ba? So, ang cash, madali siyang maubos. Ang cash, under yan ng current assets. Ang cash, pwede siyang cash on bank. Ibig sabihin, pera mo sa bangko. Kasi ang pera sa bangko is still pera pa rin. Cash or cash and cash equivalents, di ba? So, kahit pera sa Gcash, yun ay cash pa rin. No? So, ang cash, under yan ng current assets. So, alam niyo naman siguro kung ibig sabihin ng cash. Lahat naman kayo ay nakakahawak mo. Okay. Meron pa tayo yung mga current assets na iba pang account. Like supplies at inventories. Okay. Okay. Alam niyo ba ang supplies at inventories? Tingin nyo, magpapalayas ng bayan. Magpapalayas ng ba ito? Okay, magbigay ng isang example ng inventories. Isang example ng supplies. Okay, wala pa no? Kasi hindi pa natin alam kung ano yung mga yun. Pero itong dalawang to, same lang yan na under current assets. Okay, ngayon, bibigyan ko kayo ng example ng supplies at inventories. Okay. Sa inventories, ang ibig sabihin ng inventories is asset held for resale or simply pangbenta. Lahat naman siguro kayo nakapunta sa Alphamart or 7-Eleven. Okay. Lahat ng meron yung presyo, may tag price. Ang tawag natin doon is inventories. Ibig sabihin yan yung binibenta nila. Okay? Ano naman yung supplies? Okay, lahat naman kayo nakapasok na rin sa 7-Eleven, no? Alam niyo ba yung ginagamit ng kahera doon? Na ballpen, stapler, yung alcohol nila doon sa harap, yun ba ay binibenta nila? No.
yun ay supplies, ginagamit nila para makapag-operate sa isang negosyo. So, okay, alam mo pagkakaya mo ng supplies at inventories. Sa isang sari-sari store o sa isang tindahan, yung nakasabit na Milo at yung mga nakadisplay na tinapay at mga chichirya, ano yun? Inventories. Ano naman yung supplies doon? Yung lighter na nakasabit, di ba? Yung lighter na nakasabit sa isang sari-sari store, yun ang supplies. Pinabenta ba nila yun? Ano sa lahat naman ng sari-sari store, may lighter na nakasabit. So yung supplies nila yun. Hindi nila yung binibenta. So ngayon, yung supplies pa, ito kasi marami tayong uri ng supplies. Pag office supplies, yan yung mga, mga ballpen, pen, no? Mga stapler. So yun yung ating supplies doon. And then yung inventories natin, yung iba pa nating supplies, pwede cleaning supplies, sabon. Okay, ang supplies ba pwede maubos, ma-realize sa loob ng isang taon? Pwede mo siya maubos. Okay, ang isang ballpen na, di ba? Hindi naman isang taon mong gagamitin yan. Okay. Yung inventories pa, madali siyang maubos, magamit, kolekta sa loob ng isang taon. Yes, di ba? Sa sari-sari store pangalan. Nauubos yung parinda nila, pero hindi sila nauubusan ng parinda kasi bumibili lang sila ulit. Okay, ito yung inventories. Okay, next one is meron tayong tinatawag na accounts receivable. Okay, di ba ito yung discuss ko kanina sa principles na under accrual accounting principle. Ibig sabihin ng accounts receivable sa Tagalog ay pautang. Okay, ano ba example dyan? Okay, for example, bumili ako ay meron akong negosyo. Isa akong service provider. And then kayo yung kliyente ko. Ngayon, nag-provide na ako ng services sa inyo. Pero, hindi pa kayo nagbabayad. Okay. So, wala pa akong natanggap na pera. Diba? Wala pa akong pera na natanggap. Pero yun ay i-record ko na. As income po. Kasi bakit? Kasi yun ay nagawa ko ng trabaho sa inyo. Pero dahil hindi ko ba yan, meron kayong nakalista sa libro ko. Ibig sabihin, meron kayong utang sa akin at meron akong pautang sa inyo. Okay. Ganun yung accounts receivable. Pautang. Okay? Meron tayong tinatawag na notes. Receivable. Okay. Ang notes receivable, ganda lang yan. Ang pinagkaiba nila ay, eto ay may notes lang. Eto, walang notes to. Anong example nito? Ito lang yan. Once na naka-receive ka, o naka-receive ang negosyo ng promissory note, di ba? Ang promissory note, ano ba yung itsura nun? Alam niyo ba yung itsura ng promissory note? Hindi pa. Ang nakasulat sa promissory note is, I promise to pay. Ano sa Tagalog nun? Ako, ay nangangako na bayad. Okay. Meron ka bang notes receivable pag naka-receive ka nun? Okay, pag ikaw yung nag-issue, meron ka bang notes receivable? Ibig sabihin, kung ikaw yung nagbigay ng promissory note, ikaw yung may utang. Pag ikaw yung naka-receive ng promissory note, ikaw yung pinutakan. Okay, so sa libro, nung nagpautang, notes receivable yun. Yung accounts receivable, nakautang din, pero wala siyang promissory note na kasama. Okay. So, ayan yung ating yung accounts receivable at notes receivable. Yung notes receivable, pwede rin siya mapunta sa non-current assets. It depends on the maturity of the terms. Diba? For example, ang nakalagay ay promissory note babayaran ko next year. So, ibig sabihin, next year, na lagpas 12 months na. Pag lagpas 12 months na yun ay hindi na siya short-term assets. Yun ay non-current assets na kasi yun ay pangmatagalan na. Diba? So, okay. Ito yung notes receivable. So, naiintindihan mo yung accounts receivable. Yung notes receivable. Okay. Ang accounts receivable, may notes ba ito? Wala. Example yan, pag kayo ay, kung ang negosyo ay gumawa na ng trabaho at hindi pa nababayaran, ito ay receivable or pautang. Meron po tayong tinatawag na prepaid